Umani ng iba't ibang reaksyon sa Kamara ang pagsasampa ng reklamo ni Atty. Mans Carpio sa AMLAC, BSP at ilang kongresista. Ito'y matapos ang muli paglabag sa ilang batas kaugnay ng inilatag na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Mas malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer, may exemption sa bank secrecy law. At yun ay impeachment cases. Kaya ang advice ko sa kampo ni VP Sara at kay VP Sara, kesa mag-aksaya ng papel, ng oras, sa kaka-file ng mga kaso, humarap na lang siya sa darating na Miyerkules sa Committee on Justice at doon siya magpaliwanag. Yan ang hirit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, kaugnay ng pagsampa ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio sa ilang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mga kongresista kabilang si Sendanya. Inihain ng kampo ni Carpio ang mga reklamong paglabag umano sa Anti-Money Laundering Council Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Law. Giit ng legal counsel ni Carpio na batay sa Anti-Money Laundering Council Act, bawal maglabas ng record ng AMLAC sa kahit anong paraan. Ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Buwelta naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon. Pero kasunod pong paragraph to, nakalagay ho doon yung information sharing sa pagitan ng mga opisina ho ng pamahalaan. So, hindi ho yan absolute. Yan pong non-disclosure confidentiality mechanisms. Hindi po ito shield, no? Para pigilan po yung mga law enforcement agencies, mga government bodies, no? Katulad ng impeachment proceedings, para hindi ho makakuha ng impormasyon mula po sa MLC. Binigyang diin naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na naging maingat ang komite at hindi humingi ng bank records, bagkus ay umasa lamang sa AMLAC report. Aniya, may exemption sa confidentiality ng rules sa impeachment. Ayon pa kay Atty. Danao, tila dinadawit si Carpio sa impeachment kahit na isa siyang pribadong individual. Yung pong pangalan niya jointly mentioned doon po sa SALN ng pangalawang Pangulo. Yung pong mga tax returns po ng mag-asawa, joint ang filing So ibig sabihin combined yung incomes po nila at yung pagbabayad po ng buwis. So ibig sabihin, hindi ho niya pwedeng sabihin ngayon na siya po ay hamak lamang po na pribadong individual. Sinabi naman ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na isa rin sa mga sinampahan ng kaso na pag-amin na rin sa mga kahina-hinalang bilyong pisong halagang bank transactions ang paghain ng kaso ng asawa ng bise. Ayon naman sa BSP, handa silang tumugon sa reklamo sa tamang forum kapag natanggap na nila ang complaint. Tiniyak na ahensya na patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin ng naayon sa batas, professionalism at due process. Tiwala naman ang palasyo sa magiging desisyon ng korte patungkol dito. Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. So, alam po nila kung anong dapat na gamiting batas at paano ito madidismiss o magkakaroon ng progress. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.